Okay mga guys, so nandito na naman tayo sa ating YouTube channel, no? So meron tayong bibigyan ng reaction yung tungkol sa sa mayor ng Bamban Tarlac. Yung babae na controversial, no? Controversial na Chinese, parang Chinese siya, Chinese na Pilipino, na sabi daw niya ay Pilipino siya, pero parang kaduda-duda no? Parang kaduda-duda ang kanyang citizenship kung bakit naging mayor siya, kung bakit naging Pilipino siya. Ayun nga, nakasalang siya ngayon sa Senado. So magulo ang kanyang kanyang mga sagot sa Senado. So itong si Mayor ng Bamban Tarlac, si Alice Guo. So nasa siya ngayon sa Senado. So okay guys, so itong bibigyan natin reaction video, no. So pwede rin kayo mag-comments diyan, reaction diyan sa baba, suggestion, okay? Kung bago ka pa lang sa aking channel guys, please like and subscribe na lang muna bago tayo magumpisa. Okay, ito. So and also siyempre, paki-subscribe din kay Solidong Kaalaman. Okay? So sa kanya galing tong video na bibigyan natin reaction, okay? So ang pamagat nito ay sino ba talaga si Mayor Alice Guo? Yun. Ayun ang bibigyan nating linaw. Okay, so ang ganda-ganda pa naman niya. Okay, umpisa na natin. Bagong revelasyon sa pagkatao ni Mayor Alice Guo, maituturing nga kaya siyang isang tunay na Pilipino? Nito lamang May 20, 2024 ay isiniwalat nito ang kanyang tunay na pagkatao sa isang interview kung saan ay inamin nito na siya ay anak ng isang katulong na nabuntis noon ng kanyang ama, kung kaya't matagal umano siyang itinago sa publiko ng kanyang ama na naging daan sa napakahabang panahon ng pagkakadelay ng pagpaparehistro ng kapanganakan niya. Pero ang malaking katanungan ngayon dito ay bakit kailangan pang tumagal ng 17 taon bago siya magparehistro ng birth certificate nito? Oo nga, no. Bakit masyadong komplikado, no? Masyadong questionable yung kanyang pagpaparehistro, di ba, no? Magulo talaga. Magulo talaga to si Bamban Mayor, no? Bamban Mayor ng Tarlac, no? Kundi di malaman kung totoong Pilipino siya o kung alien, kung Chinese. Sige, diretso pa natin. Kung sinasabi niya nakatulong lamang ang kanyang ina at sa kanyang pagsilang ay iniwan siya nito sa kanyang ama na inilalarawan niyang tinalikuran siya. Sa madaling salita, kung nagsasabi siya ng totoo, ay kanino pa siya itatago ng kanyang ama? Gayong sinasabi niya na negosyante lamang ito, kaya't ano ang magiging kahihiyan ng kanyang ama kung naanakan niya man ng iba? Masisira ba ng pagkakaroon niya ng anak sa labas ang mga negosyo niya? Lalo pa at sinabi niyang mahal na mahal siya ng kanyang ama at maging ang partner nito ay hindi siya itinuring na iba. Sa madaling salita ay walang ina na maghahabol sa kanya at tanggap din siya ng unang asawa ng kanyang ama. Lumaki po ako sa daddy ko po na sobra po niyang mahal. Hindi ko man po naramdaman dati, nung bata po ako, hindi ko man po naramdaman na iba po yung tingin niya sa akin or iba pong tingin sa akin yung partner po niya. Kaya't nakapagtataka talaga. So, pwede rin kayo magbigay ng comments dyan kung talagang sa pagsasalita pa lang malalaman na, di ba, no? So, kung tunay nga siyang Pilipino or Chinese or spy o kung spy ng China, pwede rin kayo mag-comments dyan, mga guys. Kung bakit kailangang itago siya, gayong sinasabi niyang tinalikuran na siya ng kanyang ina. Ma'am Karen, yung sariling kong ina, iniwanan ako. Na kung ganoon man ang nangyari, ay maaari pa naman siyang iparehistro ng mas maaga ng kanyang ama kung talagang tinalikuran siya ng kanyang ina. Bukod pa riyan, kung talagang tinalikuran siya ng kanyang ina, ay bakit na iparehistro ang kanyang kapanganakan noong 17 years old na siya, kung saan ay nakita niya pa ang pangalan ng kanyang ina sa birth certificate niya. Hindi ko po siya personally nakita. Nakita ko po doon sa birth certificate ko po yung pangalan po ng aking ina. Nangangahulugan nito na kung nabasa niya ang pangalan ng kanyang ina sa birth certificate niya, ay malinaw na nakapirma dito ang kanyang ina at ginawa ito noong 17 years old na siya. Kaya't papaano niya sasabihin na tinalikuran siya ng kanyang ina? Kaya't para sa isang patas na pananaw, oo nga naman, no? Kung iintindi nyo maigi, no? 17 years old na siya, no? Alangan na hindi niya kilala yun.
parehas pumirma yun doon sa birth certificate, no? So pwede rin kayo mag-comments diyan, mga guys. Kung maniniwala man tayo sa mga sinasabi niya, nakatulong lang ang kanyang ina at iniwan siya nito sa kanyang ama, ay malinaw na dahil alam ng kanyang ina na mas bubuti ang kanyang buhay sa kanyang ama. Pero bakit ipinipilit ni Alice Guo na tinalikuran siya ng kanyang ina? Oo nga Kung naman. totoo man na may ina siyang Pilipina, dahil kung tunay na isa siyang Pilipina, ay tiyak mauunawaan niya ang naging aksyon ng kanyang ina. Oo nga, no, magulo talaga tong mga sinasagot ni Mayor ng Banban, no, si Alice Guo. Talagang kaduda-duda ang kanyang mga sagot. No? Tingnan mo naman itsura niya, ayan, Gandang-ganda pa naman niya. Base sa mga ikinuwento niya, subalit tila ay pinalalabas niya lang na iniwan siya ng kanyang ina na nagpapahiwatig kung bakit hindi niya na ito hinanap pa. Subalit ang pagpirma o paraan ng pagpapatunay ng kanyang ina sa kanyang birth certificate noong 17 years old siya, ay malinaw ang posibilidad na nagkita sila, o kung hindi man sila talaga nagkita, sa edad niyang 17 years old nang maiparehistro ang kapanganakan niya, ay tiyak nasa tama na siyang pag-iisip na hanapin ang kanyang ina, dahil hindi mailalagay sa birth certificate ang pangalan ng kanyang ina kung wala itong kumpirmasyon na ito nga ang kanyang ina. Kaya't may posibilidad man na may totoo sa mga sinasabi niya, ay napakalaki ng tsansa na may halo pa rin kasinungalingan ng mga pahayag niya. Oo nga, no, talagang magulo. Bukod pa riyan ay tila mas lalong hindi naging maganda para sa reputasyon niya bilang mayora na ikahiya ang kanyang ina. Gayong alam niya namang isa lamang itong katulong na posible pa ngang naabuso ng kanyang ama, dahil mayroon na noong asawa ang kanyang ama na amo naman noon ng kanyang ina. Kaya't napakahirap paniwalaan na totoo ang lahat ng sinasabi niya, dahil kung tunay man ang lahat ng sinabi niya, ay mangangahulugan lamang na wala siyang utang ng loob sa kanyang ina na nagdala ng 9 na buwan sa sinapupunan nito, na noon ay mas pinili siyang iwan sa kanyang ama dahil nakatitiyak itong mas mabibigay nito ang lahat ng pangangailangan niya. Kaya't papaano niya nasasabi na siya ay Pilipino kung ang nakasama niya lamang lumaki na kanyang kadugo ay ang ama niyang Chino? Kaya't nakapagtataka rin na sinasabi niya rin umano noon sa kanyang ama na nagbiro siya dito, na gusto niya sa Pilipinas dahil Pinoy siya, pero ikinahihiya niya ang kaisa-isa niyang kadugo na Pilipina na sarili niyang ina. Nung time na yun, nagbiro pa ako. Sabi ko, Dad, gusto ko dito ako sa Pilipinas kasi Pinoy ako. Kaya't hindi na nakapagtataka na biro lang noon para sa kanya na maging isang Pilipino, dahil nga ang nag-iisa niyang kadugo na Pilipina ay ikinahihiya niya. Hindi ko po kasing kayang sabihin. At ayaw ko rin po ma-judge ako na sabihin sa akin, naging product lang po ako. Hindi ko po kaya yun. Hindi ko po kayang sabihin sa Senate. Ako, Ayaw ko po ma-judge yung tatay ko. Ayaw ko po ma-judge din yung sarili ko po. Kaya't hindi naman tama na tila ay galit lamang ang nararamdaman niya sa kanyang ina. Dahil kung nasa tamang pag-iisip siya, ay madali lamang isipin kung bakit siya iniwan ng kanyang ina sa kanyang ama. Kaya't malinaw na hindi galit ng pag-iwan nito ang dahilan ng paglimot niya dito, dahil inamin niya mismo na ikinahihiya niya at hindi niya matanggap na bunga lamang siya ng maling relasyon ng kanyang ama. Kaya't kagaya ng kanyang ama ay utak Chino rin siya, kung saan ay pareho nilang ikinahihiya ang isang Pilipina. Kaya't maaari itong maging daan sa pagkawala ng citizenship niya, dahil tulad nga rin ng sinabi niya ay pinapili siya noon ng kanyang ama kung nais niyang maging Pilipino o Chino gaya ng kanyang ama. Na pinagpili po niya ako, gusto mo ba maging Filipino o gusto mo maging Chinese? Honestly po, gusto po ng tatay ko po maging Chinese ako. Yun. Sabi po niya sa akin, para pagtanda po niya, pag umuwi na po siya sa taas po, hindi po ako maiiwan mag-isa. Yun. Nangangahulugan ito na may kamag-anakan Parang may parang nagdadrama pa si Mayor pa sila sa side ng father niya na maaaring uwian kung wala na ang kanyang ama, kaya't pinapili siya nito noon sa dalawa. Ngayon, dahil nga ini-insist niya na siya ay Pilipino, sa kabila ng ikinahiya niya ang ina niyang Pilipina, ay maaari pa rin naman siyang manatili sa pagiging Pilipina. Iyan ay kung hahanapin niya ang kanyang ina
at matututo sa mga pagkakamali niya. At upang patunayan na karapat-dapat siyang maging Pilipina, ay dapat bitawan niya na ang pamumulitika. Yun. Kung simpleng buhay lamang talaga ang nais niya, dahil habang nananatiling questionable ang pagkatao niya at nananatili siyang mayor na napasok ng sindikato ang munisipalidad niya, ay hindi matatapos ang kanyang problema. Oo nga naman. Kasi kung ganyan naman questionable ang kanyang mga katauhan, wag na siyang mamulitika. Dapat maging simpleng buhay na lang siya para wala na yung intriga, no? So ibig sabihin mayroon siyang pakay. So ibig sabihin alam niyo na, no, parang spy ng China, pwedeng sindikato, ewan, o pwede rin kayo mag-comment diyan, mga komentaryo lang naman 'to eh. Mag-comments diyan mga guys. Na maaari pang humantong sa pagbawi ng pagkamamamayan niya. Yon. Isa lamang iyan sa mga paraan upang tuluyang malinis ang pangalan niya. Dahil sabi nga ni Gat Jose Rizal, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makararating sa paroroonan. Yon. Siya po ay kasambahay po namin. Kasambahay po ng first wife ng dad ko po. Para sa akin po, hindi ko po siya kayang sabihin po sa tao na iniwanan po ako ng sariling ko pong ina. Yon. Okay, no? Ayan, no? Tignan nyo naman, ha? So, talagang kaduda-duda, no? Kaduda-duda ang kanyang citizenship, no? So, kung saan siya nagmula, kung galing siya sa lupa, kung galing sa tao, kung saan man siyang galing planeta, no? Para magulo, no? So, talagang, magulo talaga. So, pwede kayo mag-comments dyan, mga guys, ha? Okay, mga guys, so, kung bago ka pa lang sa aking channel at bago tayo magtapos, please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel para ikalat para ni YouTube ang ating mga video sa mga netizens. Okay?